Hindi sinanto ang depensa ng Rain or Shine at nag-posterize dunk itong import ng bossing Apsho. Habang sa kabila naman, Jalen Johnson nagpakitang gilas sa dunk pati sa sayaw. Habang si Coach Jeffrey Cariaso napabuntong hininga na lang sa tambak manala ng Rain or Shine. Blackwater versus Rain or Shine. Samantalang nangunguna dito sa standing ang Rain or Shine. Simula pa lang ng laban, Andre Karakot ng Rain or Shine ang nag-init sa court. 18 points sa unang quarter pa lang at walang makakapigil sa kanya. Ang kanyang shooting malupit. Well, sa quarter na to, si Karakot lang ang the king of the court and it's no surprise, he's on the fire. Grabe ang ginawa dito ni Karakot. Mapapawaw ka talaga sa 18 points niya. End of the first quarter, 42-15. Lamang dito ang Rain or Shine. Opening ng second quarter, import na si Apsho. Unang pumuntos sa Blackwater. At nagpapatuloy pa ang momentum ng Rain or Shine. Nananatili silang agresibo sa pass break, open threes at inside scoring. Pinandigan nila ang malaking lead na na-establish nila sa first quarter. Spalpal pa dito ang Blackwater at nag-200 dunk dito si Roque. Napatawag ng timeout ang Blackwater. Dahil sa magandang pinapakita dito ng Rain or Shine, nahihirapang umabante dito ang Blackwater, pati ang coach nila napasigaw na. Guys, run our stuff and get it to them within the offense. Nag-spark ng konting liwanag dito si Cedric Bearfield at si David ng Blackwater. Sila ang naging pangunahing scorer sa quarter na to. Gumawa ng mid-range jumpers at drives papasok ng paint. Pero kahit may strong finish sila, hindi pa rin sapat para makabalik sa malaking lead ng Rain or Shine. Binawian agad ng Rain or Shine ng sunod-sunod na tres ni Asistio at ni Limete. Import ng Blackwater na si Apsho ay nagbibigay ng post move of inside points sa ilalim. Habang si Santillan ay isang malaking threat mula sa perimeter, nagbibigay ito ng 3-point shot. Grabe ang momentum na ipinakita ng Rain or Shine sa perimeter. Hindi lang basta shooting kundi relentless na pag-set up ng opensa mula sa labas. Natapos ang laro sa second quarter sa score na 75-44. Abante dito ang Rain or Shine. Pasok ng third quarter, inaararunan ni Apshaw ang depensa ni Jalen Johnson, kaya nag-easy 2 points lang ito sa ilalim. Habang ang Rain or Shine hindi talaga bumibitaw ng opensa sa ilalim, sa kabila ng matinding pressure mula sa Blackwater, tuloy-tuloy ang kanilang scoring. Ang bawat opensa nila ay parang may rhyme, fast cuts, ball movements at perimeter threats na nag-force ng open looks at tumatama. Bagamat malaki na ang agwat ng score, hindi nagpatalo ang Blackwater sa third quarter. Hanapan nila ng paraan para bumangon mula sa malaking tambak. Pati ang kanilang import at local players nagbibigay ng lahat para makabawi. Umaasa pa rin silang makahabol sa scoring points. Pero kahit anong gawin ng Blackwater, nasa Rain or Shine talaga ang momentum. Kahit anong angulo nakakascore ang Rain or Shine, talagang siniswerte sila sa perimeter at outside perimeter shot. Kaya natapos ang laro na tambak talaga ang Rain or Shine sa Blackwater sa score na 104-67. Pagpasok ng fourth quarter, hindi pa rin sila basta-bastang bumibitaw. Heto ang bossing, sumusubok pa rin rumespende. Isang matinding drive sa gitna, isang matikas na layup, lumalaban pa sila. Kitang-kita ang determinasyon ng mga Blackwater players. Alam nilang bundok ang kailangang akitin pero bawat posisyon pinapahirapan nila. Sinubukan nilang tapisin ang dambuhalang lamang ng Ross pero ang Rain or Shine talagang nasa zone ngayong gabi. Bawat sagot ng bossing may katapat na balang Elasto Painters. Kahit anong gawin ng paghabol, tila pader ang hindi matitibag ang distansya ng score. Kaya natapos ang laro sa score na 151-95, panalo ang Rain or Shine.